Isang napakaganda at batang nobya ang brutal na pinaslang sa mismong araw na dapat sana ay ang pinakasagradong araw sa kanyang buhay. Isang nakamamatay na putok ng baril ang hindi lamang kumitil sa kanyang buhay, kundi nagbukas din ng isang kahon ni Pandora na naglalaman ng nakadudurog pusong trahedya sa likod nito. Ang salarin ay kumilos ng napakalamig at may matinding katiyakan, naglaho ng walang iniiwanang kahit nakatiting na bakas. Sino ang makakapag-isip na sa likod ng perpekto at nakabibighaning panlabas na anyo ng biktima ay nakatago ang isang buhay na napakasalimuot at puno ng maitim na lihim? Makakamit ba ang hustisya kung ang lahat ng pahiwatig ay tila laging nauwi sa isang patay na eskinita? Ang gabi ng buwan ng Disyembre ay bumaba sa lungsod ng Tagaytay tulad ng isang piraso ng malamig na telang pelus. Ang malamig na hangin sa kabundukan ay tila kumakagat, dala-dala ang sariwang amoy ng basang lupa at mga dahon ng pino mula sa mga burol na nakapaligid sa eksklusibong lugar ng Tagaytay Highlands. Ngunit ang malamig na hanging iyon ay tila nagapi sa kumikinang na liwanag at init na nagmumula sa kompleks ng villa na pag-aari ni Don Roberto S. Isa sa mga kilalang conglomerate ng real estate mula sa Maynila. Ngayong gabi, ang villa na may arkitekturang neoclassical ay nawala ng kanyang nakasanayang katahimikan at nagbago upang maging isang palasyo ng liwanag, isang marangyang entablado para sa isang drama ng kaligayahan na tila perpekto. Daan-daang mararangyang sasakyan, mula sa makikintab na European sedan hanggang sa mga matitikas na SUV, ang nakapila sa paahon at palikulikong kalsada patungo sa pangunahing tarangkahan. Sa loob, isang magkaibang mundo ang tumambad. Libu-libong puting rosas at orchids ang inayos upang maging mga dambuhalang arko ng bulaklak. Ang mga malalambot na lasong seda ay kumakaway-kaway na hinihipan ng banayad na simoy ng hangin, at ang liwanag mula sa daan-daang lamparang kristal ay kumikislap tulad ng alikabok ng mga bituin. Isang orkestra ang tumutugtog ng mga matatamis na awit ng pag-ibig. Ang malamyos na tunog ng violin ay nakikisali sa mga halakhakan at usapan ng mga elitista. Ito ay hindi lamang isang simpleng kasal. Ito ay isang panlipunang kaganapan, isang pagpapatunay ng kapangyarihan at kayamanan ng nobyo, at isang pangarap na engkanto na naging totoo para sa nobya. Ang bulong-bulungan at ang tila perpektong mag-asawa. Ang mga inanyayahang bisita, mga mukhang hindi na bago sa mga magasin ng negosyo at aliwan, ay nagtipon-tipon sa maliliit na grupo. Itinaas nila ang mga baso ng pinakamahusay na alak, bumubulong ng mga pagbati, ngunit ang kanilang mga mata ay hindi makapagtago ng kuryosidad at mapanghusgang mga titig. Pinag-uusapan nila ang pagkakaiba ng edad na halos 30 taon sa pagitan ng dalawang ikakasal. Sila ay namangha sa swerte ni Maria Clara Ara de los Santos, isang dalagang probinsyana na 25 taong gulang, isang sumisikat na influencer na matagumpay na nakaagaw sa puso ng matandang pating sa mundo ng negosyo. Siguradong may gayuma o kung anuman ang babaeng iyan, bulong ng isang sosyalitang napapalamutyan ng kumikinang na alahas sa kanyang kaibigan. Sa loob lamang ng isang taon mula sa isang walang pangalang ahente sa pagbebenta hanggang sa maging donya ng imperyo ni Effie, talagang mahirap paniwalaan. Ngunit ang lahat ng mga bulong-bulungang iyon ay biglang tumigil nang ang kanilang mga paningin ay napadako sa mga pangunahing tauhan ng gabing iyon. Nakatayo sa pangunahing arko ng bulaklak, hawak kamay ang kanyang magiging asawa, si Ara de los Santos ay ang personifikasyon ng kasakdalan. Siya ay napakaganda at nakabibighani. Ang gaon ng kasal na eksklusibong idinisenyo ng isang taga-disenyo mula Paris ay yumayakap sa kurba ng kanyang sensual na katawan. Pinapalamutyan ito ng libu-libong maliliit na kristal na kumikinang sa tuwing siya ay gumagalaw. Ang kanyang magandang mukha ay perpektong inayusan, ngunit ang kanyang matamis na ngiti ay tila tapat mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Ang kanyang nagniningning na mga mata ay naglalabas ng inosensya ng isang batang babae kasabay ng kagandahan ng isang babaeng alam na alam ang kanyang halaga. Siya ay parang isang puting orchid na elegante, dalisay, at kasabay nito ay marupok, na gumagawa sa bawat lalaki na magnais na protektahan siya. Si Don Roberto S.A., isang biyudo na nasa edad 50 ay nakatayo sa kanyang tabi tulad ng isang Diyos na tagapagtanggol. Ang kanyang tindig ay matikas pa rin. Ang kanyang mukha na puno ng karanasan ay nagpapamalas ng otoridad, ngunit ang tingin ng kanyang mga mata habang nakatitig kay Ara ay puno ng labis na pagsamba at lambing na pambihira. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Ara, isang pagkakahawak na nagpapakita ng pag-ibig at pag-aari.
Para sa kanya, si Ara ay hindi lamang isang magandang batang asawa. Siya ay isang tropeo ng tagumpay, isang muling pagkabuhay para sa kanyang puso na inakala niyang matagal ng patay. Isang patunay na kaya pa rin niyang sakupin ang anumang naisin niya, kabilang ang kabataan at kagandahan. Ginampanan ni Ara ang kanyang papel bilang isang masayang nobya ng buong husay. Nang may gilas, yumuko siya upang magpasalamat sa bawat panauhin. Ang ngiti ay hindi kailanman nawala sa kanyang mga labi. Ang kanyang boses ay kasing linaw ng kampana. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, sa likod ng talukbong ng kasakdalang iyon, isang maliit na bagyo ang nag-uumalpas. Ang malamig na hangin ng Tagaytay ng gabing iyon ay naramdamang tumutusok ng mas malalim kaysa sa karaniwan. Gumagapang lagpas sa mga patong ng kanyang marangyang gaon ng kasal, na nagpanginig sa kanya ng hindi namamalayan. Paminsan-minsan sa gitna ng mga pagbati at pagkislap ng mga ilaw ng kamera, ang kanyang mga mata ay walang malay na sumusulyap patungo sa dilim sa labas ng tarangkahan, patungo sa hilera ng mga puno ng pino na tahimik at misteryoso. Isang malabong pakiramdam ng pagkabalisa, na tila may nagmamasid. Isang hindi nakikitang titig na tumago sa karamihan at matalim na tumusok sa kanya. Sinubukan niyang kalmahin ang kanyang sarili. Iniisip na iyon ay dahil lamang sa masyado siyang kinakabahan. Pagkatapos ng napakaraming pagtutuos, napakaraming sakripisyo, sa wakas ay nakarating na siya sa finish line. Ang kaligayahan ay nasa harapan na ng kanyang mga mata. Wala na sanang pwedeng magkamali. Ang nakamamatay na putok. Eksakto sa sandaling iyon, nang siya ay kapapaling pa lamang upang humiti sa kanyang asawa at naghahandang salubungin ang isang mataas na general ng militar, isang tunog ang pumutok. Ang tunog ay hindi malakas, ngunit tuyo at matalim. Pinupunit ang musika ng orkestra at ang lahat ng ingay. Isang maikling tunog ng pang na tila ba may isang taong kapuputol lamang ng tuyong sanga. Ilang tao ang nagulat at lumingon sa pagkalito. Inaakalang iyon ay tunog ng takip ng bote ng tsampag, na binuksan ng masyadong malakas o marahil ay tunog ng tambutso ng motorsiklo ng mga kabataan sa kalsada. Ilan lamang sa mga may karanasang bantay ang nakitaan ng matinding tensyon sa kanilang mga mukha. Ang kanilang mga kamay ay agad na kumilos patungo sa mga armas na nakatago sa likod ng kanilang mga suit. Ang sandaling iyon ay naramdamang nagpatuloy ng walang hanggan. Ang ngiti ni Ara ay nakapako pa rin sa kanyang mga labi, ngunit ang liwanag ng buhay sa kanyang mga mata ay mabilis na naglaho. Nakaramdam siya ng isang malakas na tulak sa kanyang dibdib. Hindi sakit, kundi isang malamig na kawalan. Dahan-dahan siyang yumuko, tinitingnan ang kanyang puting-puting gaon. Isang pulang-pulang bulaklak ang namumukadkad sa mismong ibabaw ng kanyang puso. Ang bulaklak na iyon ay lumalawak. Ang matingkad na kulay nito ay mukhang nakapangingilabot sa ibabaw ng puting tela. Inangat niya ang kanyang mukha, nakatitig kay Roberto. Ang kanyang mga labi ay gumalaw-galaw na gustong may sabihin, ngunit tanging daloy ng sariwang dugo lamang ang lumabas mula sa gilid ng kanyang bibig. Pagkatapos, ang kanyang katawan ay bumagsak sa lupa. Gumuho ang langit sa isang iglap. Ang nakakabiyak pusong sigaw ni Don Roberto ang unang tunog na bumasag sa nakakikilabot na katahimikan. Ah! Lumuhod siya at niyakap ang katawan ng kanyang asawa na nagsisimula ng manlamig. Ang kanyang nanginginig na mga kamay ay sinubukang takpan ang sugat na iyon, ngunit ang dugo ay patuloy na umaagos at nagmansa sa kanyang mamahaling suwit. Ang tanawin ng bansa ng mga engkanto na iyon ay agad na nagbago at naging impyerno sa lupa. Ang mga hysterikal na tili ng mga kababaihan, ang mga iyak ng mga dalaga, at ang mga sigaw ng mga bantay ay lumikha ng isang nakakabaliw at magulong ingay. Ang mga bisita ay nagtulakan na naghahanap ng masisilungan sa likod ng mga batong haligi, sa ilalim ng mga mesa, at nayurakan pa ang mga sariwang bulaklak at mga basag na baso ng alak. Ang amoy ng mamahaling pabango ay humalo sa amoy ng pulbura at malansang dugo, na lumikha ng hangin na mabigat at nakatatakot. Ang salarin ay umatake at naglaho na parang multo na nag-iwan ng isang obra maestra ng pagkawasak. Isang nag-iisang putok na eksakto sa puso ang nagbago sa kasal ng siglo, upang maging kasong kriminal ng siglo. Ang pagkilos ng pulisya. Ilang minuto lamang ang lumipas, ang tunog ng sirena ng pulisya ay bumasag sa marangyang katahimikan ng gabi sa lugar ng Tagaytay Highlands. Umuugong ito ng mabilis at puno ng otoridad. Ang mga elite na unit mula sa Police Regional Office 4,
JK4, ay mabilis na dumating sa lokasyon at agad na naglagay ng mahigpit na police line. Binago ang palasyo ng kaligayahan na iyon upang maging isang crime scene na saradong-sarado. Ang pangkat ng pagkakakilanlan at pagproseso ng pinangyarihan ng krimen, kasama ang mga pinakabihasang investigador ay idineploy. Sa ilalim ng matinding sinag ng mga spotlight, ang mga eksperto na nakasuot ng puting pamprotektang kasuotan ay nagsimulang magtrabaho ng maingat. Ang bangkay ng biktima ay agad na inilikas matapos ang mga panimulang pamamaraan ng pagsusuri sa lokasyon ay natapos. Ang mga naging resulta ay nakapangilabot sa lahat. Isang nag-iisang bala ang tuwirang ipinutok na tumagos sa puso na naging sanhi ng agarang kamatayan. Ito ay malinaw na isang eksekusyon na kinakalkula ng napakatumpak at propesyonal. Ngunit ang bagay na nakapagpagulo sa isip ng mga investigador ay sa isang pinangyarihan ng krimen na napakalawak at dinaluhan ng daan-daang tao, hindi sila nakatagpo ng kahit isang basyo ng bala. Walang anumang bakas na naiwan ang pumatay. Isang pagpatay na napaka-perpekto kaya't nakakatakot. Isang espesyal na pangkat ng investigasyon na may lihim na kodigo na operasyon Bulaklak ng Kamatayan ang binuo ng mismong gabing iyon. Ang operasyong ito ay direktang pinamunuan ni Police Colonel Pho Arthur Mendoza, ang direktor ng Criminal Investigation and Detection Group, CID, ng rehiyon. Isang veteranong investigador na may higit sa 20 taong karanasan sa paglutas ng mga pinakamasalimuot na kaso. Isang mabigat na presyon ang pumasan sa balikat ng pangkat ng investigasyon hindi lamang dahil sa brutal at desperadong katangian ng kaso, kundi dahil din ang biktima at ang kanyang magiging asawa ay mga maimpluwensyang tao. Ang pambansang opinyon ng publiko ay nayanig. Ang mga malalaking portal ng balita at social media ay sabay-sabay itong ibinalita. Pinagsama-sama nila ang iba't ibang uri ng mga teorya ng sabwatan mula sa kompetisyon sa negosyo hanggang sa misteryo ng love triangle. Ang unang hakbang ng investigasyon ay nakatuon sa mga taong dumalo sa lokasyon, lalo na ang magiging asawa ng biktima na si Don Roberto. Ang panayam kay Don Roberto at ang nakaraan ni Ara. Sa himpilan ng pulisya, ang conglomerate na nasa edad 50 ay ganap na nawasak. Siya ay umiyak na parang isang maliit na bata at paulit-ulit na hinahampas ang mesa, isinisigaw ang pangalan ng kanyang mapapangasawa sa kawalan ng pag-asa. Kinailangan ng medyo matagal na oras at salamat sa panghihikayat ng mga investigador, si Roberto sa wakas ay naging mas kalmado upang magbigay ng kanyang testimonya. Sa pamamagitan ng kanyang putol-putol na kwento, ang perpektong larawan ni Ara de los Santos ay nagsimulang mabuo. Nakilala niya si Ara higit sa 1 taon na ang nakalipas habang nagsasagawa ng pagsusuri ng lupa para sa isang proyekto. Ang dalisay na kagandahan, malumanay na boses, pati na rin ang katalinuhan at talas ng batang babae na nagtatrabaho bilang isang real estate agent ay agad na bumihag sa puso ng biyudong matagal nang nag-iisa. Si Roberto ay umibig ng labis kay Ara, ginamit ang lahat ng kanyang lakas pinansyal at karanasan upang lupigin ang puso ng dalaga. Hindi siya nag-atubiling bilhan ito ng mga mamahaling regalo. Mula sa mga mararangyang sasakyan, mga kagamitang may brand hanggang sa isang marangyang apartment sa lugar ng Makati sa ilalim ng pangalan ni Ara. Pinondohan pa niya si Ara upang buksan ang kanyang sariling kumpanya sa pagkonsulta sa real estate. Binago siya mula sa isang ordinaryong empleyado upang maging isang direktor sa loob lamang ng maikling panahon. Siya ay isang anghel, hagulgol ni Roberto. Inosente, may dalisay na puso at puno ng diwa ng pakikibaka. Nagkwento siya sa akin tungkol sa kanyang mahirap na kaligiran ng pamilya sa nayon. Tungkol sa mga taon na puno ng paghihirap ng kailangan niyang magkolehiyo habang nagtatrabaho sa Maynila upang mabuhay. Sobra ko siyang minahal at ipinangako ko sa aking sarili na babayaran ko ang lahat ng kanyang paghihirap. Bibigyan ko siya ng pinakamarangya at pinakamasayang buhay. Hindi kami kailanman nag-away kahit isang beses man lang. Si Ara ay palaging masunurin, malambing at mahal na mahal ako. Bakit? Bakit may taong napakabagsik? Nang tanungin tungkol sa mga ugnayang panlipunan o posibleng mga salungatan sa isang tao, lubos itong itinanggi ni Roberto. Ayon sa kanya, si Ara ay isang napakapribadong tao. Sa labas ng trabaho, wala siyang maraming kaibigan at hindi rin siya kailanman sumali sa mga party o pagtitipon ng mga sosyalita. Ang mga taong nakikipag-ugnayan sa kanya ay karamihang mga kasosyo sa negosyo at lahat sila ay siya mismo ang nagpakilala.
Tungkol sa kanyang sarili, iginiit din ni Roberto na bagaman ang kompetisyon sa negosyo ay napakahigpit, hindi siya kailanman nagkaroon ng kaaway na ang paghihiganti ay kailangang bayaran gamit ang buhay ng taong pinakamamahal niya. Lahat ng panimulang linya ng imbestigasyon na may kaugnayan sa personal na salungatan ng biktima at ng kanyang magiging asawa ay nauwi sa dead end. Paghukay sa dalawang mundo ni Ara. Si Paul Mendoza, kasama ang instinto ng isang matandang lobo sa larangan ng pangangaso ng krimen, ay nagpasyang baguhin ang direksyon. Inutusan niya ang kanyang pangkat na himayin muli ang buong nakaraan ni Ara de los Santos nang hindi pinapalampas ang kahit isang detalye gaano man ito kaliit. Isang eksekusyon, mariin niyang sinabi sa isang pulong ng koordinasyon, ay karaniwang nag-ugat mula sa nakaraan mula sa mga utang na iniisip ng mga tao na nabura na ng panahon. Ang unang pangkat ng imbestigasyon ay ipinadala sa Maynila patungo sa Polytechnic University of the Philippines, GV, kung saan dati nag-aral si Ara. Ang kampus na iyon ay matatagpuan sa gitna ng mga matataas na gusali, isang intelekwal na oasis sa puso ng abalang kabisera. Ngunit ang mga bakas ni Ara rito ay napakalabo. Naaalala siya ng mga propesor bilang isang magaling na estudyante, palaging tinatapos ang mga gawain sa tamang oras, ngunit bihirang magsalita o makilahok sa mga ekstrakurikular na gawain. Siya ay parang isang tahimik na anino na dumadaan sa lecture hall. Nang makipag-ugnayan ang mga investigador sa kanyang mga kaklase, isang tuloy-tuloy ngunit mababaw na larawan ang nagsimulang mabuo. Si Ara, o naaalala ko, sabi ng isang kaibigang nagngangalang Rian na ngayon ay nagsisilbing marketing manager. Siya ay napakaganda. Ang kagandahang natural at simple, hindi dahil sa makapal na pampaganda tulad ngayon. Ang kanyang mga damit ay palaging simple, ngunit siya ay nangingibabaw pa rin dahil sa kanyang dalisay na aura. Pero siya ay napakapribado. Ayon sa testimonya ni Riane at ng ilang iba pang kaibigan, si Ara noong kolehiyo ay ang personifikasyon ng pagiging seryoso at kasipagan. Hindi siya kailanman sumali sa mga pagtitipon o party ng mga estudyante. Habang pinag-uusapan ng kanyang mga kaibigan ang pinakabagong pelikula, sikat na mang-aawit o mga kwento ng pag-ibig na bagong usbong, si Ara ay madalas na nakaupong nag-iisa sa sulok ng aklatan. Masigasig na nagbabasa ng libro o gumagawa ng mga karagdagang gawain. Palagi siyang tila abala, palaging mukhang nag-aalala sa problema sa pera. Minsan siyang niyaya ni Rian na manood ng pelikula, ngunit si Ara ay ngumiti lamang na tumanggi na nagsasabing kailangan niyang magtrabaho part-time sa isang coffee shop. Akala naming lahat ang kanyang pamilya sa nayon ay lubhang nahihirapan. Hindi siya kailanman nagkwento tungkol sa kanyang mga magulang o mga kapatid. Kung tatanungin, sasagot lamang siya ng pabalang na ang kanyang mga magulang ay mga magsasaka. At pagkatapos ay ibahin ang usapan. Ang kanyang cellphone ay hindi ang pinakabago. Wala siyang mga gamit na may brand. Lahat ay napakasimple. Dahil dito naawa kami at kasabay nito ay humanga sa kanyang diwa ng pakikibaka. Ngunit tungkol sa kanyang personal na buhay, tungkol sa pag-ibig. Walang may alam kahit sino. Para bang nagtayo siya ng isang hindi nakikitang pader sa kanyang paligid. Ang pangkat ng imbestigador ay umalis sa universidad na may isang tumpok ng makakapal na dokumento na tila walang laman sa emosyonal na paraan. Ang nakaraan ni Ara ay malinis na nakakairita. Walang salungatan, walang paghihiganti, walang eskandalo sa pag-ibig. Siya ay parang isang santa na nakikipaglaban upang makaahon mula sa kahirapan. Samantala, ang isa pang pangkat ng cyber ay sumisid ng malalim sa digital na mundo ni Ara. Ito ay isang mundo na 180 degrees na magkaiba. Kung si Ara sa nakaraan ay isang kulay abong pagpipinta, si Ara sa social media ay isang kalawakan na puno ng makikinang na kulay. Ang kanyang Instagram account na maihigit sa 500,000 tagasunod ay isang gabay patungo sa isang buhay na pinapangarap. Maingat na sinuri ng mga eksperto ang bawat upload. May mga larawan kung saan siya ay nakasuot ng bikini na may brand na nagpo-pose sa gilid ng isang infinity pool, isang 5-star resort sa Boracay. Magkahawak kamay kay Don Roberto S.A. May kasamang kapsyon na ang tunay na pag-ibig ay darating sa panahong hindi inaasahan. Salamat sa pagbabago ng aking buhay upang maging isang engkanto. May isang video kung saan siya ay nakaupo sa isang marangyang yete. Ang kanyang buhok ay hinihipan ng hangin ng dagat na nakangiti ng buong kasiyahan.
Mayroon ding upload kung saan siya ay nakasuot ng simpleng damit, umuwi sa probinsya, na nagpakuha ng litrato sa tabi ng isang simpleng bahay na gawa sa kahoy, na kalaunan ay na-verify ng pulisya na hindi kanyang bahay, na sinamahan ng mga pilosopikal na isinulat. Kahit gaano ka pa kataas lumipad, huwag mo kailanman kalimutan ang landasan kung saan ka lumipad. Bumuo siya ng isang perpektong imahe. Isang batang babae mula sa isang simpleng pamilya na ginamit ang kanyang pagsisikap at talento upang baguhin ang tadhana, naging mabuting anak sa kanyang pamilya, at sa huli ay natagpuan ang pag-ibig na nararapat sa kanya. Siya ay isang nakaka-inspirasyong influencer, isang simbolo ng pangarap para sa libu-libong mga batang babae. Sa ilalim ng bawat upload ay mayroong bagyo ng mga positibong komento. Hinahangaan kita, ate. Ate, ikaw ang aking motibasyon upang lumaban araw-araw. Sana magtagal kayo, ate. Ang bagay na nagparamdam sa cyberteam na pinakakakatwa ay ang kawalan ng negatibong komento. Wala kahit isang pagpuna, wala kahit isang anti-fan, commander, ulat ng isang nakababatang eksperto kay Paul Mendoza. Sa mundo ng social media, ito ay halos imposible. Ang isang pampublikong account na may kalahating milyong tagasunod na kasing linis nito ay mayroon lamang dalawang posibilidad. Lahat ng negatibong komento ay nasensor at nabura ng napakapropesyonal o ito ay isang virtual na mundo na gawa-gawa na masyadong perpekto. Sa huli, pinuntahan ng mga investigador ang kumpanya ng real estate consultancy na pinamumunuan ni Ara. Ang mga empleyado doon, karamihan sa kanila ay mga kabataan, ay naguguluhan pa rin sa pagkamatay ng kanilang boss. Inilarawan nila si Ara bilang isang nakatatandang kapatid, isang napakatalinong leader. Si Maam Ara ang pinakamagaling na boss, sabi ng isang babaeng nagngangalang Mae, ang personal na katulong ni Ara na mailumuluhang mga mata. Siya ay napakahigpit sa trabaho. Ang mga kontrata na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso ay kinokontrata niya ng kalmado, ngunit may buong kumpiyansa. Ngunit sa mga empleyado, siya ay napakalapit. Kabisado niya ang aming mga pangalan isa-isa. Naaalala pa ang aming mga kaarawan. Minsan nang magkasakit ako, siya mismo ang nagmaneho ng sasakyan na nagdala sa akin sa ospital at nagbayad ng lahat ng gastusin. Sinabi niya, ang kumpanyang ito ay ang ating pangalawang pamilya. Isang kawani ng pagbebenta ang nagdagdag. Siya ang bumuhay sa diwa ng buong pangkat. Tinuruan niya kami kung paano makipag-usap sa mga kliyenteng mataas ang antas, kung paano bumuo ng tiwala sa sarili. Sinabi niya, ang iyong nakaraan ay hindi nagpapakahulugan sa iyong hinaharap. Nang makita namin siya, naniwala kaming totoo iyon. Ang larawan tungkol kay Ara ay naging mas perpekto, maningning at walang kapintasan. Isang babaeng may malinis na nakaraan, isang kasiyasyang kasalukuyan, isang maliwanag na hinaharap. Minahal at hinangaan ng lahat. Mula sa mga kaibigan sa kolehiyo, mga tagahanga sa mundo ng cyber hanggang sa kanyang mga nasasakupan. Ang kontradiksyon at ang suspect. Nang gabing iyon sa kanyang opisina, si Paul Mendoza ay nakaupong tahimik. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig sa malaking pisara na puno ng mga larawan at impormasyon ng kaso. Sa isang banda ay may mga larawan ng nakakikilabot na lugar ng krimen, mga mansa ng dugo sa gaon ng kasal, ang nagugulat na mukha ng nobyo, ang pangkat ng tao na nagpapanik. Sa kabilang banda, dose-dose ng mga larawang portrait ni Ara, ang kanyang inosenteng ngiti sa panahon ng kolehiyo, ang kanyang alindog sa ibabaw ng marangyang yate. Ang kanyang may kumpiyansang tingin sa silid ng pagpupulong. Nakaramdam si Mendoza ng isang kontradiksyon na hindi makatwiran. Ang isang babae na napakamahal ng lahat, bakit kailangang makatanggap ng kamatayan na may katangian ng pagpaparusa na tulad nito? Ang putok ng tagapatupad ay hindi naglalaman ng anumang pagkakataon. Ang putok na iyon ay nagdala ng isang mensahe ng paghihiganti, isang mensahe ng utang na dugo na hindi mapapatawad. Tumayo siya na naglalakad palapit sa pisarang iyon. Ang kanyang hintuturo na puno ng karanasan ay malumanay na humaplos sa nakangiting mukha ni Ara. Ang larawang ito ay masyadong perpekto. Bulong niya sa kanyang sarili. Ito ay parang isang kabibi na ginawa ng napakakinis. Habang mas perpekto, mas kahina-hinala. Ang tao ay hindi isang Diyos. Ang bawat tao ay may madilim na bahagi, mga lihim at mga pagkakamali. Tiyak siya na sa likod ng malaanghel na anyo na inilalarawan ng lahat, tiyak na may isa pang anyo,
isa pang bersyon ni Ara na hindi kailanman nakilala ng lahat. Isang anyo na lumikha ng isang utang sa nakaraan. Utang na napakalaki kaya kailangang gumamit ng isang bala ng iyahi negatibo, 47 ang isang tao upang mabayaran ito. Ang bangin ng katotohanan ay nakatago pa rin sa likod ng patong ng pulot na kumikinang at ang kanyang tungkulin ay hanapin ang daan patungo sa ilalim ng banging iyon. 3 araw ang lumipas, ang espesyal na pangkat ng investigasyon ng Operasyong Bulaklak ng Kamatayan ay tila naglalakad lamang sa parehong lugar. Ang presyon mula sa mga nakatataas sa Maynila at mula sa opinyon ng publiko ay lalong lumalaki. Lahat ng mga paunang hypothesis mula sa kompetisyon sa negosyo ng mapapangasawa hanggang sa selos sa pag-ibig ay binaligtad ng walang nagbunga ng resulta. Ang lugar ng pinangyarihan ng krimen ay nakakagulat na napakalinaw. Daan-daang testimonya ang naitala, ngunit walang sinuman na nakakita ng anumang kakatwa bago man o pagkatapos na pumutok ang baril. Ang talukbong ng misteryo na bumabalot sa kasong ito ay lalong kumakapal. Dahil hindi nais na magtapos ang kasong ito sa dead end, nagpasya si Phil Mendoza na gumawa ng isang hakbang na medyo mapanganib na inihayag ang ilang paunang impormasyon ng kaso sa mass media. Siya ay nanawagan sa sinumang malapit sa paligid ng villa sa oras ng insidente kung nakakita ng mga individual o sasakyan na nagpapakita ng mga kahina-hinalang kilos na agad na magbigay ng impormasyon sa hotline ng EV4. Ito ang huling pag-asa upang makahanap ng isang sinag ng liwanag sa gitna ng kadiliman. At ang sinag ng liwanag na iyon ay lumitaw mula sa hindi inaasahang lugar. 2 araw pagkatapos ng panawagan na iyon, ang hotline ng pangkat ng investigasyon ay nakatanggap ng tawag mula sa isang lalaking nagngangalang Mang Jun na may propesyon bilang isang trooper ng truck para sa malayo ang bayahe. Sinabi ni Mang Jun na noong hapon ng insidente ay nagmamaneho siya ng kanyang truck na may dalang kargada habang dumadaan sa lugar ng villa kung saan idinaos ang kasal. Ang trapiko ng oras na iyon ay medyo masikip dahil sa dami ng mga mamahaling sasakyan ng mga inanyayahang bisita na dumating. Habang dahan-dahang umaandar, bigla siyang ginulat ng isang lumang truck, iyong uri na karaniwang ginagamit upang magkarga ng mga produktong agrikultural, na mabilis na lumabas mula sa gilid ng kalsada at pinutol ang kanyang linya na muntik na maging sanhi ng pagbabanggaan. Nang oras na iyon, asar na asar ako, sir. Ang mga mamahaling kotse ay nakapila. Bigla-bigla, saan nanggaling ang kakarag-karag na truck na ang pagmamaneho ay padalos-dalos na ganoon. Bumusina na ako ng napakalakas. Ngunit ang trooper nito ay hindi man lang lumingon. Dire-diretso lang humarurot at naglaho. Nang gabi na lang na iyon pagkabasa ko ng balita na may pagpatay doon, saka ko lamang naisip. Kung aalalahanin ulit, ang paraan kung paano nagmamadaling umalis ang truck na iyon ay napaka-hindi normal. Ang testimonya ni Mang Jun ay agad nakakuha ng atensyon ng buong pangkat ng investigasyon. Ang mas mahalaga pa, sinabi niya na ang kanyang truck ay may gamit na dashboard camera. Isang pangkat ang agad na ipinadala upang makipagkita kay Mang Jun at makuha ang datos mula sa kamera na iyon. Ang video mula sa dashboard camera ay talagang hindi masyadong malinaw, ngunit nagawang mai-record ang buong pangyayari. Eksakto sa ikinuwento ni Mang Jun, sa gitna ng linya ng makikintab na kotse, ang larawan ng isang truck na panghakot ng durian na luma at nababalutan ng putik ay biglang lumabas mula sa gilid ng kalsada at mabilis na umalis ng may matinding bilis, na mukhang napakakontrastado. Nang ang truck na iyon ay dumaan sa harap ng kamera, ang mga opisyal na technical forensic ay kinailangang pigilan ang kanilang paghinga. Kahit ang larawan ay medyo malabo dahil sa bilis, nagawa pa rin nilang tukuyin ang modelo ng truck, ang kulay nitong pintura na kupas na, at ang ilang mga yupi sa likurang bahagi. Ang pinakamahalaga, kahit na ang numero ng plaka ay na-record, nang itsek ng mabilis sa sistema, ang resulta ay nagpakita na iyon ay isang peking numero. Pinlano na ng salarin ang lahat ng may matinding paghahanda. Ngunit hindi niya kailanman inakala na isang dashboard camera, na pag-aari ng isa pang gumagamit ng kalsada ay magiging kanyang batong katitisuran. Kahit na ang plaka nito ay peke, ang mga pisikal na katangian ng truck na iyon ay tunay. Si Phil Mendoza ay agad na nag-utos ng malawakang paghahanap laban sa lahat ng mga sasakyang truck na may katulad na mga katangian sa rehiyon ng Calabarzon at sa mga karatig na lalawigan, lalo na sa mga lugar na sentro ng agrikultura tulad ng Davao sa isla ng Mindanao.
Ang paghahanap sa multong truck na iyon ay opisyal nang nagsimula. Ang paghuli kay Bayani Macaraeg. Ang malawakang paghahanap ay inilunsad sa sukat na hindi pa kailanman nangyari dati. Ang utos ni Pico Mendoza ay ipinadala sa lahat ng unit ng pulisya sa trapiko at criminal investigation sa mga pangunahing probinsya. Ang mga larawan at katangian ng pagkakakilanlan ng truck ay ipinakalat kahit saan. Hinanap ng mga intel ang bawat pangunahing palengke, bawat terminal ng truck, at bawat kooperatiba ng transportasyon. Matapos ang 2 araw ng walang tigil na paghahanap kasama ang libu-libong mga sasakyan na nasuri, ang mga pulis sa wakas ay matagumpay na natukoy ang isang truck sa probinsya ng Davao na may mga katangian na 70% kapareho ng truck sa video recording. Nang sinusundan ang datos ng sertipiko ng rehistrasyon, ng sasakyan, isang nakakagulat na katotohanan ang lumabas. Ang legal na may-ari ng truck na iyon ay isang matandang lalaki. Ngunit siya ay namatay na dahil sa malubhang sakit halos 1 taon na ang nakalipas. Ang truck na iyon ay kasalukuyang ginagamit ng kanyang kaisa-isang anak na lalaki. Ang profile ng anak ay mabilis na nabuksan. Ang pangalan niya ay Bayani Macaraeg na nasa edad na 25 taong gulang at ang kanyang bayan ay sa Davao. Isang pangalan na talagang banyaga na hindi kailanman lumabas sa kahit isang testimonya mula sa mga taong naugnay sa biktima. Ang kasong ito ay opisyal nang nagkaroon ng unang suspect. Ang impormasyon tungkol sa unang suspect na si Bayani Macaraeg ay agad na ipinarating sa lahat ng pangkat. Gayunpaman, isang hindi nakikitang pader ang muling humadlang. Sa lahat ng mga testimonya mula sa mga kaibigan, katrabaho, at higit sa lahat mula sa magiging asawa ng biktima na si Don Roberto S., ang pangalan ni Bayani Macaraeg ay hindi kailanman nabanggit kahit minsan. Ang biktima na si Ara de los Santos, isang sikat na influencer sa Maynila ay tila walang anumang relasyon sa isang magsasaka ng durian sa isang liblib na nayon sa Davao. Nagkamali ba ng direksyon ang pangkat ng investigasyon o ang relasyong ito ba ay naitago ng napakaayos? Naniwala si Mendoza sa ikalawang posibilidad. Agad siyang nag-utos sa kanyang pinakamahusay na cyber experts na makialam, hinihiling sa kanila na buwagin ang buong digital na mundo ng biktima, hindi lamang ang mga account na aktibo pa rin. Ngunit subaybayan din pabalik ang lahat ng naginamit na niya sa nakaraan, kabilang ang mga email account, social media o mga numero ng telepono na nabura o hindi na aktibo. Tiyak siya na ang susi upang gibain ang pader ng misteryong ito ay hindi matatagpuan sa maningning na kasalukuyan ni Ara, kundi sa nakaraan na pinilit niyang ibaon ng malalim. At ang talinang misteryo. Ang kasong ito ay sa wakas nakalas mula sa isang lugar na tila nakalimutan na. Isang lumang Facebook account na ginawa ni Ara sa mga unang taon ng kanyang kolehiyo, ngunit hindi na aktibo ng higit sa 1 taon. Gamit ang komplikadong mga teknikal na pamamaraan, matagumpay na natusok ng cyber team ang mga antas ng seguridad nito at nabawi ang buong archive ng mga usapan sa Messenger mula sa account na iyon. Daan-daang lumang usapan sa pagitan ni Ara at ng iisang account na nagngangalang Bayani Macaraeg ang nagpinta ng isang kwento na ganap na kakaiba mula sa malaanghel na imahe na kilala ng publiko hanggang ngayon. Ang usapan ay naglalaman ng mga mensahe ng pag-ibig at pagsiselos ng magkasintahan. Bayani, ngayong buwan kailangan ko ng pera pambayad ng tuition at pambili ng ilang mga libro. Pakipadala na ha. Sobra na kitang namimiss, ngayong katapusan ng linggo pupunta ka sa Maynila hindi ba? Ngunit nakasingit sa pagitan ng mga iyon ay ang mga dialogo na puno ng kalkulasyon at mga lihim. Lihim na lang tayong magkasintahan ha, mahal. Ayaw kong malaman ng mga kaibigan ko sa kampus. Kumalma ka lang, ang mga boss na iyon ay ginagamit ko lamang upang makahanap ng dagdag na pera. Ikaw lang ang talagang minamahal ko ng mag-isa. Habang dumarami ang binabasa, unti-unting napagtanto ng mga investigador ang anyo ni Ara de los Santos na may 2 mukha. Sa isang banda, siya ay isang inaalagaang nobya na lubos na umaasa sa kanyang nobyo sa nayon. Sa kabilang banda, siya ay isang propesyonal na mangingikil na handang gamitin ang damdamin ng ibang lalaki upang matupad ang kanyang mga ambisyon. Napatunayan ang ugnayang iyon. Ang motibo ng pagpatay ay dahan-dahang naging malinaw. Si Bayani Macaraeg ang pangunahing suspect. Ang warrant of arrest ay agad na nilagdaan ng mismong gabing iyon. Ngunit, ang paghuli kay Bayani ay hindi madaling usapin.
Siya ay mayroong mahabang armas na nagpapakita na siya ay hindi lamang desperado, kundi pati na rin napakadelikado. Ang isang pag-ambush na kulang sa pag-iingat ay maaaring maging nakamamatay. Isang detalyadong plano sa pag-aresto ang binuo. Ang mga elite na tropa mula sa Special Action Force, DISD, na armadong kumpleto ay idineploy mula Maynila at palihim na gumalaw patungong Davao upang maiwasan ang pagtuklas. Nang madaling araw ng ika-6 na araw matapos ang pagpatay, ang bahay ni Bayani na nakatago sa gitna ng malawak na plantasyon ng durian ay mahigpit na napalibutan ng 12-12 opisyal. Lahat ng mga kalsada papasok at palabas ay naiblock. Isang tensyonadong atmosfera ang bumalot. Ang lahat ng tauhan ay kumuha ng posisyon para sa pakikipaglaban, sumisilong sa likod ng mga puno at pader. Ang mga armas ay handa ng iputok, naghahanda para sa isang matinding labanan ng pagpapaputok. Eksaktong alas 5 ng umaga nang ang bukang liwayway ay magsimula ng sumikat, bumasag ang megaphone sa katahimikan ng nayon. Bayani Makaraeg, ikaw ay napalibutan na. Kami ay mula sa kapulisan. Itapon ang iyong armas. Itaas ang parehong kamay sa itaas ng ulo at lumabas ng bahay. Ang anumang paglaban ay walang saysay. Ang mariing boses ng commander ay umalinggaw sa buong paligid ng taniman. Ang lahat ng nguso ng mahahabang armas ay nakatutok sa pangunahing pintuan, handang magluwa ng mga bala. 1 minuto ang lumipas sa katahimikan na mabigat at nagpapakaba. 2 minuto, biglang ang lumang pintuan na gawa sa kahoy ay lumangitingit na bumukas. Salungat sa lahat ng hula ng isang bulag na paglaban, isang paayat na katawan na nakasuot ng lukot na damit pang trabaho ang dahan-dahang lumabas. Iyon ay si Bayani Makaraeg. Ang kanyang mukha ay malalim, ang kanyang mga mata ay nakabaon, napapaligiran ng itim na bilog dahil sa kakulangan ng tulog. Ngunit ang kanyang mga titig ay nakapagtatakang napakakalmado. Siya ay walang armas. Ang parehong kamay ay dahan-dahang nakataas sa itaas ng ulo. Lumingalinga siya patungo sa pangkat ng mga pulis na nakapaligid sa kanya na walang kahit kaunting takot o pagkabigla. Tapos siya ay lumuhod at ibinaba ang kanyang mukha sa malamig na lupa. Ang operasyon ng paghuli na inaasahang magiging lubhang nakakakaba at mapanganib ay natapos ng napakabilis at tahimik. Nang ang mga opisyal ay sumugod sa loob upang halughugin ang bahay, natagpuan nila ang isang ilahi negatibo, 47 assault rifle, at isang magazine na halos puno pa, maayos na nakatago sa ilalim ng kama. Si Bayani Makaraeg ay walang intensyong lumaban. Tila ba matagal na niyang hinihintay ang sandaling ito. Ang pag-amin sa interrogation room. Ang silid interogasyon sa himpilan ng AC-4 ay nakadaramang napakatahimik. Binabasag lamang ng mahinang pag-ugong ng lumang air conditioner. Ang ilaw ng fluorescent na puti at nakasisilaw ay gumawa sa lahat ng bagay na mukhang walang buhay at malamig. Si Bayani Makaraeg ay nakaupo sa silyang bakal. Ang kanyang 2 pulso ay nakaposa sa mesa. Ang kanyang katawan ay payat na payat. Ang kanyang mga buto sa pisngi ay nakausli sa kanyang malalim na mukha at ang kanyang 2 mata ay nakabaon sa loob na parang 2 balon na natuyo na. Hindi iyon ang mga titig ng isang malamig na mamamatay tao, kundi ang mga titig ng isang tao na ang kaluluwa ay patay na. Sa kanyang harapan, si Phil Mendoza ay hindi nagmamadali. Siya ay nagmasid lamang sa katahimikan at naglagay ng isang basong maligamgam na tubig sa harap ni Bayani. Alam niyang hindi ito ang tamang panahon para mag-interoga. Ito ang tamang panahon para makinig. Ang isang trahedya na kasing laki nito ay hindi maaaring isalaysay sa pamamagitan ng simpleng mga sagot na o hindi. Kailangan itong mailuwa na parang biglaang baha na may kasamang lahat ng putik at labi ng nakaraan. Matapos ang isang mahabang katahimikan, si Bayani ay gumalaw ng dahan-dahan. Dinilaan niya ang kanyang mga labing tuyo at bitak-bitak. Ang kanyang boses ay lumabas na paos at malayo. Para bang umaalingaw mula sa isang lugar na napakaliblib. Minsan na ba kayong nagmahal sa isang tao, hanggang sa puntong handang ibigay ang inyong sariling puso para sa kanya, sir? Tanong ni Bayani nang hindi tumitingin kay Mendoza. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa isang hindi tiyak na punto sa kulay abong pader. Ikwento mo sa akin, sagot ni Mendoza sa isang boses na malalim at matatag. Si Bayani ay huminga ng malalim. Ang pangalan niya ay Ara. Pero para sa akin siya ay Dita.
Ang aming kwento ay nagsimula sa Maynila sa gitna ng init, polusyon, at ulan na dumarating ng biglaan. Unang beses ko siyang nakilala sa isang waiting shed malapit sa campus. Siya ay sumisilong mula sa ulan. Ang kanyang mahabang buhok na basa ay nakadikit sa kanyang pisngi. Ang kanyang mga kamay ay yakap ang isang tumpok ng mga libro. Siya ay mukhang napakaliit at marupok tulad ng isang inakay ng ibon na naligaw sa gitna ng bagyo. Ibinigay ko ang kaisa-isang payong na mayroon ako. Ang kanyang ngiti ng pasasalamat ng araw na iyon ay parang unang araw matapos ang isang linggo ng malakas na pag-ulan. Simula noon alam ko na ako ay talo na. Tumigil siya sandali, isang malungkot na ngiti ang dumaan sa kanyang mukha. Ang aking pamilya sa Davao ay may malawak na taniman ng durian. Ang aming ekonomiya ay hindi mayaman, ngunit sapat na upang hindi ko na kailangang mag-alala tungkol sa pera sa pag-aaral. Pero si Dita ay magkaiba. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang pamilyang mahirap. Tungkol sa pabigat sa kanyang mga balikat. Naawa ako ng sobra sa kanya. Ang aking pag-ibig para sa kanya ay hindi lamang kilig sa puso, kundi isang awa din, isang pagnanais na protektahan at panatilihin ang marupok na nilalang na iyon. Ang lahat ng gastos niya mula sa upa sa kwarto, bayad sa pag-aaral, mga libro, hanggang sa bagong damit upang hindi siya mahiya sa kanyang mga kaibigan, ako ang nag-ako. Bawat panahon ng anihan, pipiliin ko mismo ang pinakamagandang durian. Ibebenta ito upang mapadalhan siya ng pera. Alam ng aking mga magulang at hindi sila nagbawal. Sinabi lang nila, kung sigurado ka nang siya ang mapapangasawa mo. Ang pag-alaga sa kanya ay isang obligasyon. Gaano ako kasaya nang marinig ang mga salitang iyon. Nabalangkas ko na ang buong kinabukasan sa isang maliit na bahay sa gitna ng aming taniman ng durian, kasama si Dita at ang aming magiging mga anak. Ngunit ang aming pag-ibig ay isang lihim. Patuloy ni Bayani, ang kanyang boses ay nagsimulang manginig. Sabi ni Dita ay hindi niya nais na malaman ng ibang tao ang aming relasyon. Natatakot siya na tsismisin siya ng kanyang mga kaibigan. Natatakot na makagambala ito sa kanyang pag-aaral. Gusto niyang mag-focus sa kanyang diploma para pagkatapos ay buong pagmamalaki niyang makaharap ang aking pamilya. At ako ay naniwala. Isang hangal na lalaki na nabulag sa pag-ibig na tulad ko, anuman ang sabihin niya ay pinaniniwalaan ko. Pumayag akong maging kasintahan sa dilim, tumatanggap ng mga maikling tawag. Mga tagpo na patago. Inaliw ko ang aking sarili na ang lahat ng sakripisyong ito ay para sa aming kinabukasan. Matapos graduate, gusto kong umuwi siya sa Davao. Ngunit sinabi niyang gusto niyang manatili sa Maynila upang makahanap ng oportunidad. Muli ay sinuportahan ko siya. Inilabas ko ang lahat ng aking ipon, inupahan siya ng isang maliit na apartment. Bumili ng lahat ng kasangkapan upang makapagsimula siya ng buhay ng maayos. Patuloy akong nagtrabaho sa taniman. Bawat buwan ay palaging nagpapadala sa kanya ng pera. At pagkatapos ay nagsimula siyang magbago. Ang pagbabagong iyon ay hindi nangyari agad. Ito ay naramdaman na parang lason na unti-unting kumakalat. Noong una, mula sa mga gamit na may brand na alam kong hindi sapat ang kanyang sweldo para bilhin. Isang mamahaling handbag. Isang pares ng sapatos na may mataas na takong. Sabi niya iyon ay regalo mula sa kliyente, bonus mula sa isang mabait na boss. Ako ay nagselos, ako ay naghinala. Ngunit pagkatapos ay lumambot sa mga matatamis na salita at mga luha niya. Pinagalitan ko ang aking sarili dahil sa pagiging selosong lalaki na hindi naniniwala sa kanyang kasintahan. Hindi ko kailanman inakala kung saano ipinagpalit ang mga regalong iyon. Ang tunay na trahedya ay nagsimula sa isang araw mahigit 1 taon na ang nakalipas. Tinawagan ako ni Dita na may gulat na boses. Umuwi siya sa Davao para makipagkita sa akin. Ang kanyang katawan ay payat at putla. Sabi niya buntis siya. Ipinikit ni Bayani ang kanyang mga mata ng mariin. Ang kanyang dalawang balikat ay nanginginig ng husto. Nagsimulang umagos ang mga luha sa kanyang patpatin na pisngi. At pagkatapos ay inamin niya ang lahat tungkol sa mga mayayamang lalaki, patagong mga date, tungkol sa pakikipagpalitan na ginawa niya upang makakuha ng kontrata. Siya ay umiiyak. Sabi niya ay hindi niya alam kung sino ang ama ng sanggol na iyon. Sabi niya ay nandidiri siya sa kanyang sarili.
Ngunit hindi niya kayang ipalaglag ang sanggol. Ang mundo sa ilalim ng aking mga paa ay gumuho lahat, sir. Ang pag-ibig, tiwala, kinabukasan na aking binuo lahat ay nawasak at naging alikabok sa sandaling iyon. Pakiramdam ko ay ininsulto ako. Ipinagkanulo sa pinakamalupit na paraan. Gusto kong sumigaw, gusto kong magwala, gusto kong palayasin siya. Ngunit pagkatapos ng makita ko siyang nakaluhod sa aking paanan, umiiyak hanggang sa himatayin. Ang aking hangal na puso ay muling nasaktan. Gumawa ako ng pinakamali at pinakanakamamatay na desisyon sa aking buhay. Sinabi ko sa kanya, ituloy ang sanggol na iyon. Aakuin ko na siya ay anak ko. Tayo ay magpapakasal. Akala ko ang aking pag-ibig ay sapat na malaki upang patawarin ang lahat. Na habang siya ay bumabalik at nananatiling tapat sa akin, lahat ay magiging maayos. Gaano ako kahangal. Dinala ko si Dita pa uwi. Iyon ang unang pagkakataon na tumuntong siya sa bahay ng aming pamilya. Nagsagawa siya ng isang perpektong drama, magalang, mababa ang loob, puno ng pagsisisi. Ang aking mga magulang kahit na sila ay nabigla at nasaktan. Ngunit dahil masyadong mahal ang kanilang kaisa-isang anak, dahil sa labis na pag-asa na magkaroon ng apo, tinanggap din nila. Niyakap nila si Dita at sinabing walang anuman iyon. Ang mahalaga ay umuwi na sa bahay. Ang pagpupulong ng dalawang pamilya ay inayos din ang pamilya ni Dita ay dumating galing sa kanilang nayon. Umarte din sila ng napakahusay. Ngunit sa likod ng inosenteng anyo ay mayroong isang masamang plano. Humingi ng isang dot na imposible. 500 gramong ginto at cash na nagkakahalagang 2 milyong piso. Sabi nila ito ay upang matiyak ang kinabukasan ni Dita. Kung hindi, pipilitin nilang ipalaglag ang bata. Alam nila ang aming kahinaan. Alam nila na hindi namin kakayaning mawalan ng apo na iyon. Ano ang ginawa ng pamilya ko? Alam niyo ba? Itinaas ni Bayani ang kanyang ulo, ang kanyang mapupulang mata ay direktang nakatitig kay Mendoza. Napilitang ibenta ng aking ama ang kalahati ng taniman na binuo niya buong buhay niya. Kailangang bitawan ng aking ina ang lahat ng kanyang naitabing ginto. Kailangan naming umutang kahit saan. Kahit nangutang mula sa mga loan shark na may interes na nakakasakal. Ang lahat ng ito ay para lamang makuha ang dote na iyon. Para lamang mapanatili ang aming apo at mapangalagaan ang aking karangalan. Sa araw ng pamamanhikan, nang hihinang ibinigay ng aking mga magulang ang kahon na naglalaman ng lahat ng aming pag-aari at kinabukasan ng aming pamilya sa kanila. Tinanggap nila ito ng may kagalakan. Nangangako ng isang masayang kasal. Nang gabing iyon akala ko ang masamang panaginip ay natapos na, pero mali ako. Ang masamang panaginip na iyon ay kakasimula pa lamang. Kinaumagahan sila ay naglaho. Buong pamilya ni Dita. Ang kanilang inupahang bahay ay walang laman. Lahat ng numero ng telepono ay hindi maabot. Kami ay niloko. Niloko ng napakaharap-harapan at walang pakiramdam. Walang sanggol. Ang pagbubuntis na iyon ay isa lamang kasinungalingan. Lahat ay isa. Lamang palabas na maayos na idinisenyo upang nakawin ang kayamanan ng aking pamilya. Ang buong silid ay tahimik, tanging ang pinipigilang hikbi ni Bayani na puno ng pagdurusa ang naririnig. Hindi nagsabi ng kahit ano si Mendoza. Itinulak lamang niya ang baso ng tubig papalapit. Matapos ang ilang sandali, nagpatuloy si Bayani. Ang mga pagyanig na iyon ay pumatay sa aking ama. Wala siyang sinabi kahit ano, ngunit alam ko na ang kanyang kaluluwa ay patay na mula pa noong araw na iyon. Bumagsak ang presyo ng durian. Ang mga naniningil ng utang ay dumarating bawat araw. Ang aking ama ay nagkasakit. Nakahiga lang siya sa kama. Nakatitig sa kisame at pagkatapos ay umalis ng tahimik. Ang aking pamilya ay nawasak. Mula sa isang pamilya na sapat ang pamumuhay. Kami ay nahulog sa bangin ng utang. Ako at ang aking ina na matanda na ay kailangang magtrabaho tulad ng mga baliw araw at gabi para lamang mabayaran ang utang at mapanatili ang natitirang bahagi ng aming taniman. Ibinabaon ko na sana ang nakaraan. Sinubukan kong kalimutan ang pangalan ni Ara. Hanggang sa isang gabi pagkatapos ng buong araw na pagtatrabaho na nakakapagod. Nabuksan ko ang Instagram at nakita ko siya, kasama pa rin ang parehong ngiti,
ngunit hindi na inosenteng ngiti, kundi isang ngiti na mayabang at marangya. Siya ay naging selebram na si Ara de los Santos. Nakaupo sa isang yate na nagpaparangya ng isang brilyanteng singsing na nangangaral tungkol sa pagpupunyagi upang magtagumpay. At pagkatapos ay nabasa ko ang balita tungkol sa kanyang kasal ng siglo sa isang conglomerate sa Tagaytay. Nang oras na iyon, sir, mahigpit na ikinuyom ni Bayani ang kanyang dalawang kamay. Namumuti ang kanyang mga buko. Lahat ng nasa loob ng aking sarili ay nadurog ng piraso. Ang pag-ibig, pagpapatawad, sakit, lahat ay natunaw at nagyelo sa iisang bloke ng paghihiganti. Bumuo siya ng kaligayahan, karera, at kanyang kasikatan sa ibabaw ng libingan ng aking ama, sa ibabaw ng mga luha ng aking ina. Sa ibabaw ng pagkasira ng aking pamilya. Nakakangiti pa siya, nakakasuot pa ng gaon ng kasal. Habang kami ng aking ina ay nabubuhay sa impyerno. Nasaan ang hustisya? Nasaan ang hustisya? Nagpasya ako na ako mismo ang dapat maging hustisya na iyon. Ibinenta ko ang natitira sa mga mahahalagang gamit namin. Nagpunta sa black market upang bumili ng isang armas. Isang lumang Ivakhi negatibo 47. Ang halaga nito ay halos katumbas ng natitirang pera ng aking pamilya. Ginamit ko ang mismong truck ng panghakot ng durian. Ang truck na dating nagdala ng lahat ng aking mga pangarap para sa kanya upang pumunta at maningil ng utang. Nagmaneho ako ng magdamag patungo sa Tagaytay. Hindi ako kumain. Hindi ako natulog. Pinagmasdan ko lamang siya, nakikita siyang nagkakasya ng gaon ng kasal, nakikita siyang masaya sa tabi ng ibang lalaki. Sa araw ng kasal, ipinarada ko ang truck sa isang sulok na nakatago. Naghintay ako nang siya ay lumabas, maharlika tulad ng isang reyna. Isang masayang ngiti ang nakaukit sa kanyang mga labi. Lahat ng sakit, lahat ng paghihiganti na matagal ko nang itinago ay sumabog. Ang anino ng aking ama na nakahiga na may sakit, ang anino ng aking ina na umiiyak, ang anino ng mga naniningil ng utang, lahat ay nagbalikan. Ibinaba ko ang salamin ng bintana, itinaas ang baril. Ang aking kamay ay hindi nanginig kahit kaunti. Inasinta ko ng diretso ang kanyang puso. Ang puso na dating naging pag-aari ko, ngunit sa huli ay isang puso na walang dugo, walang budhi. At hinila ko ang gatilyo. Isang putok. Gusto kong matapos ang lahat ng mabilis. Pareho sa paraan kung paano niya tinapos ang buhay ng aking pamilya. Natapos niya ang kanyang pag-amin, naglabas ng mahabang hininga, na tila binibitawan ang natitirang mga tira ng kanyang lakas. Iniyuko niya ang kanyang ulo sa mesa. Ang kanyang katawan ay nahandusay sa panghihina. Hindi siya tumakas dahil alam niya mula nang mamatay ang kanyang ama, ang kanyang buhay ay natapos na rin. Hinihintay na lamang niya ang parusa mula sa korte bilang huling paglaya. Ang pagtatapos sa korte. Ang atmosfera sa hukuman sa Tagaytay ay naramdamang napakatindi. Daan-daang mga mamamahayag at residente ang nagtulakan upang masaksihan ang huling kabanata ng kaso na nagpauga sa buong bansa. Sa upuan ng akusado, si Bayani Macaraeg na nakasuot ng uniporme ng preso ay nakayuko at inamin ang lahat ng kanyang mga ginawa. Ang kanyang testimonya ay inulit muli, hindi bilang pagtatanggol, kundi bilang isang mapait na salaysay tungkol sa daan na nagtulak sa kanya patungo sa krimen. Ang pampublikong opinyon na noong una ay galit sa malamig na pumatay, ngayon ay nahati. Walang sinuman ang makakapagpatawad sa aksyon ng pagpatay, ngunit wala ring sinuman ang makakatanggi sa kakilakilabot na trahedya na kailangang pasanin ni Bayani at ng kanyang pamilya. Ang imahe ng malaanghel na si Ara de los Santos ay ganap ng gumuho. Pinalitan ng larawan ng isang malupit na manloloko na gumamit ng kanyang sariling pag-ibig at kagandahan bilang sandata ng malawakang pagwasak. Naniwala ang lupon ng mga hurado na ang aksyon ng akusado ay inuri bilang lubhang seryoso, sadyang kinuha ang buhay ng ibang tao, gumamit ng baril ng militar ng iligal, at naging sanhi ng takot at ligalig sa gitna ng lipunan. Bagamat ang ugat ng problema ng kasong ito ay nagmula sa mga aksyong panloloko na ginawa ng biktima at ng kanyang pamilya na nagdulot ng hindi masukat na trahedya sa pamilya ng akusado. Ang bagay na iyon ay hindi maaaring gawing dahilan upang bigyang katwiran ang nakaririmarim na gawain ng pagpatay. Ang batas ay hindi nagpapahintulot kaninuman na humusga at kumuha ng buhay ng ibang tao nang ayon sa kanyang sariling kagustuhan.
Sa pagsasaalang-alang sa lahat ng aspeto ng kaso batay sa mga batas ng kriminal ng bansa, Revised Penal Code, tungkol sa pagpatay, murder, ipinataw ng lupon ng mga hukom ang pinakamataas na hatol kay Bayani Macaraeg. Ang habang-buhay na pagkakakulong, reclusion perpetua. Salamat sa pagsunod sa kwentong ito hanggang sa huli. Ang trahedya ni Ara de los Santos at Bayani Macaraeg ay isang napakamahal na babala para sa ating lahat. Nagsimula mula sa pag-ibig, ngunit ang kasakiman at kasinungalingan ay nagpabago nito upang maging apoy ng paghihiganti na sumunog ng lubos sa dalawang buhay. Ang kasong ito ay naisara na. Ngunit ang mga aral tungkol sa karma, tungkol sa halaga na dapat bayaran para sa